Sa mapagpalang araw mga kababayan ko, update po tayo sa araw na ito kay Ian News. Ang mga kapulisyan sa Butuan City, especially sa Station 4, ay nakatutok na po yung investigasyon sa mga magulang at kamag-anak ni Ian Minyosa. Sir, good afternoon sir. Doon na nakita yung result sir. Doon na nakita yung result nga gigunitan nga gikan gyud ni sa medical legal. So ang hinungdan gyud sa kamatayon sa mga bata sir, naka-indicate dire is blunt traumatic injuries of the head. So bot pasabot ni ini sir, adunay gahi nga butang, habol nga gahi nga butang nigo sa iyang ulo na mo hinungdan sa iyang pagkamatay gyud sir. So since karon lang ni naabot sir, aduna nakita yung lead sir nga naagi foul play nga nahitabo sir. So naagi ni siya foul play, bot pasabot ang atong palawmanan ni is mailhan nato og kinsa na gid ang suspect aning pagpatay sa bata sir. So sa pagkakaroon sir, karong adlaw dibalik na pud ang ato ang mga investigator dito sa ilang balay o ang katunga pud sa ilaha tuwa pud sa crime scene sir aron na namasinta nga makakita ta og mga possible nga evidences, blood stains sa og naa sa ilahang balay pwede ta makakuha basin na blood stains ito, mga DNA nga para pamatuod kung diin nahitabo gitong or patay na ba siya nga gidala dito gikan sa ilang panimalay. So mamasita dito sa ilahang balay ug nabatay ma-recover nga mga evidences gid sir. Ang iyang nawong is adunay multiple fracture ug ang iyang skull is naay mga crack. So ako lang hangyo no sa ginikanan kung aduna pa man gid sila wala pa gitug-an sa moa. So samtang sayo pa na ano man gid ang result magawas man gid ang kamatuoran niini. So akong gihangyo nga ug aduna sila nahibaw no nga mo maghatag og kasulbaran aron masulbad nato ni kamatayon sa maong bata. So patugan na sila no. O kinsa man tong mga silingan, mga kaparintihan nga nakahibaw gyud sa tinuod nga nahitabo nga nahadlok lang. Tabangi mi no kay atong hatagan og hustisya ang kamatayon sa mga inosenteng bata. So yun nga mga kababayan ko no, ayun po nakatutok na po yung mga kapulisya natin dyan sa Butuan City sa mga magulang ni Ian Minyosa, yung 2 taon pong batang nawawala na nakita sa loob ng 7 araw. At ayun po ay talagang pinagsisikapan po ng ating mga kapulisyan dyan sa Station 4 sa may Ampayon, Butuan City na talagang matukoy na po yung mga salarin o gumagawa ng karumaldumal o heinous crime sa batang si Ian Minyosa na kung saan ay tinapon lang po ito. Kasi hindi po sila maniniwalang nalaglag yung bata doon sa lugar na kung saan siya makikita. So now ay gagawa po sila ng backtrack ba yung tawag niyan, gagawa po sila ulit ng investigasyon doon po sa bahay ng biktima at doon sa lugar na kung saan nakikita yung bata. Well, kung balik-balikan naman natin yung unang araw hanggang sa 7 araw noong nawala si Ian Minyosa ay talagang pabago-bago po talaga. Siguro po nagdududa talaga yung mga kapulisyan dahil pabago-bago po yung testimony, statement ng kanyang mga magulang. So now, babalikan po ng mga kapulisyan kung may makita bang stain o mga bakas o mga dugo na kung saan may tuturing bilang ebidensya kung mayroon po silang makita sa lugar o bahay ni Ian Minyosa at doon sa area na kung saan siya nakikitang wala na hininga o buhay. At ayon nga po ng kanilang kagawad at ng mga kabarangay nila at especially si Konsikanoy na wala po siyang talagang ibang tinuturo o suspect sa kaniyang opinion na yung magulang talaga no. Lalo pa na pag-alaman din ng mga kapulisyan sa pagtatanong ng mga kapitbahay ni Aling Wilma Minyosa, ina ni Ian Minyosa, na lagi po daw itong umiinom. Saksi po ang mga kapitbahay nito. So hindi lang po mga magulang yung iimbestigahan, pati po yung mga kamag-anak po ni Ian Minyosa. At klaro naman po yung pananawagan ng hipi ng pulis din sa Station 4 Ampayon na sana magsalita na sila, magsabi na ng buong katotohanan yung family at yung mga kamag-anak o yung mga kapitbahay kung sino man pong nakakita dahil wala na po silang ibang tutukuyin pa, iimbestigahan pa dahil nga po, ayun po, lumabas po kasi yung resulta ng autopsya na ginagawa ng suko doon sa Davao City na kung saan ay positibo, may foul play pong nagaganap sa pagkapatay ni Ian Minyosa at masaklap lang dito dahil ay basag yung mukha, yung ulo, na ibig sabihin ay hinampas o binato o pinalo ng matigas na bagay, kahoy man o tubo. Yan po talagang iimbestigahan ngayon ng mga kapulisyan. So good job sa mga kapulisyan natin, no? Pero mas maganda talaga mahuli na po
yung suspect at aamin na po sila. Kung may konsensya, ha? Kung may konsensya lang. Kung walang konsensya, nako, bahala na po kayo sa Panginoong Diyos. Well, kahit wala naman pong aamin dito, talagang may kaso po yung mga magulang nito. Kung hindi po ako nagkakamali, negligence po, kapabayaan ng isang magulang dahil minor pa yung bata, 2 years old, batang-bata pa lang, murang-murang edad pa ng bata, talagang aalagaan pa talaga yon. Well, talagang makikita po, malalaman po na yun. Matalino po yung mga kapulisya natin eh. Matatalino po yung mga kapulisya natin. At kaya nga, wala na po silang ibang tinutukoy kundi yung mga magulang o kamag-anak na magiging, siguro isa din po sila sa inilabas ng mga kapulisya ng mga person of interest o POI. Dahil kung pagmasdan mo, i-retrieve mo lahat ng mga testimonya nung nawala pa si Ian, maramdaman mo naman talaga sa feelings, especially pag mga list po nag-aaral yan ng psycho. Psycho po nila ang isang tao kung nagsasabi pa ba ng tama o mali. At isa pa, malaking tulong din po yung ginagawa ng Rafi Tulfo in action sa pagpunta na doon para ma-lie detector test ang yung mga magulang, si Tatay Junre at si Nanay Welma. So now, kung anong kakalabasan noon, hindi naman po pwedeng magagamit sa korte yon. Wala pang batas ngayon sa Pilipinas na pwede nang gagamitin sa korte yung ebidensya bilang ebidensya yung kakalabasan ng lie detector test. Pero malaking tulong din po yon para kung sakaling nagsisinungaling yung mga magulang sa lahat ng mga question, so may idea, susubra na pong idea o mayroon na pong makikita o matutukoy talaga yung mga kapulisyan. Hindi na lang po kung mayroong aamin nito sa paslang o heinous crime sa batang si Ian Mendoza. So pagdasal po natin, naagaran po itong lutas, case close na po ito para po matuwa naman po si Ian at mabigyan po siya ng hustisya talaga. At magbabayad talaga yung sino mang ang gumagawa nito, magulang man, kamag-anak, o kapitbahay, o kahit sino mang tao. Dahil grabe, kita nyo naman sa video, napakasayahin ng batang pala ito. Marami akong nakitang video, talagang masayahin po. Bibo po yung batang ito, mga kois. Sabi-sabi nga, ayan ha. Ayan ang sasabi sa Churi po. Churi po at Churi. Churi po kasi pag kasi alam naman natin na umiinom yung mga magulang, di ba? Di ba? Kasi naman ang mga magulang minsan pag kahit hindi ka nga nakainom, pag nasubrahan ka sa pagdidisiplina, pagpapamalo sa anak mo, partida, hindi ka pa yung nakainom. How much more kung nakainom ka na talaga? So hindi mo na makontrol yung sarili mo, yung emosyon mo. Baka, opinion ko lang po ito bilang isang netizen ang takatutok po sa magiging justice kay Ian, baka po nasubrahan po yung pagdidisiplina, napalo, nabato. Alam naman yung bata, minsan makulit talaga. Siguro may nagawang mali, may nabasag na napaka-importanting bagay, tapos nasubrahan po sa pagdidisiplina. Hindi po natin alam, malalaman po yan pagkatapos ng investigasyon ng mga kapulisyan na ginagawa dyan sa mga Butuan City, mga kois, mga guys. Sana po ay talagang yung agaran talagang ma-resolve itong case na ito, no? Dahil kawawa talaga yung bata. Marami pong nag-aabang na sana mayroon na pong makulong. Pero huwag naman sana yung makulong na walang kasalanan. Yung clear lang tayo, yung talagang may kasalanan na. Baka po kasi naghahabol kayo sa 500,000 pesos na reward o abuya ni Rafi Tulfo. Naku po, wag po. Doon sa lang po tayo, yung sa malinis po na kaparaanan. I think na kung talagang magigipit na yung mga kabag-anak, siguro may amin po. Sayang din naman po yung 500,000 pesos, di ba? Mapupunta lang sa ibang tao. Kaya komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Alam niyo mga kuis, mga gayas, na-appreciate ko po lahat ng iyong mga komento o reaction sa comment section ng ating video. Especially po pag nag-like, shares, and subscribes po kayo. At pag-click na rin ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos, especially dito. Tututukan po natin to hanggang matapos po ito makamit ni Ian Mendoza ang hostisya. Komento na yung mga opinion o reaction sa comment section at paki-like naman po ang share sa ating Facebook page na Dodoy-T 2.0 YT at ang ating YouTube channel Dodoy-T, o pagdating nyo sa YouTube hanapin nyo lang at Dodoy-T 2. Thank you so much for now and God bless all, peace, bye bye, ingat po kayo lahat.
Sagdihin na, tas lakon, ano yaron. Sungugan. Sama dyan, kuya. Tas lakon. Kasungugan na, oh, tay. Tay? Ano ba ginayang katawa? No. Mangilo. Namang yayay, kuya. Away, yayay, kuya. Away. Namang yayay. Tumangil. Tapos lakon din naroon. Arang kasipat, batay. Danday ko, be. Namang yayay. Namang yayay, kuya. Namang yayay ni kuya. Simot ayay kuya, simot. Ay, simot ayay. Simot. Simot kulo. Sito na ba ron? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like